palang makalibre ng kuryente. Solar energy is David versus Goliath. It's free electricity from the sun. Am I the only one going crazy here? Binibili natin yung kuryente natin for 13 pesos per kilowatt sa libre. Libre lang yan. Victor Angelo Asuncion is a visionary Filipino entrepreneur and the president and CEO of N-Sky Corporation. He has spearheaded its mission to make clean, affordable, and sustainable energy accessible to Filipino households, businesses, and hard-to-reach communities. The mindset is sustainability. The mindset is not to be rich. The mindset is not to have so much wealth. But the mindset is to live comfortably and to have what you need. Diba? Have what you want. Kasi maganda rin yung i-enjoy mo rin yung buhay. Essentially, it's all about having happy, comfortable life. So kung yun ang goal mo, tapos your goal is to help other people along the way, you know what? It's just, yung universe lang din yun is mag-bless sa'yo ng mag-bless. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS at this episode is very exciting, no? Dahil para sa mga kababayan natin dyan na sawang-sawa na sa mahal na kuryente, one of our good friend, no, makakasama natin ngayon, magbibigay sa atin ng good news dahil pwede palang makalibre ng kuryente. So hindi ko na papatagalin to. Let us introduce one of our good friend, Sir Victor Asuncion. Sir! Nice. Ayun, maraming salamat sa pagpapa-unlock sa amin dito sa TWPS, no? Very excited ako dahil eto, bagong kwento na naman to para sa amin eh. Ngayon lang ako makakapanayam, no, na meron palang makakatulong sa amin mapababa ang kuryente o makalibre ng kuryente ka. So, kumusta muna, sir? Okay naman. It's nice to be here. I love the studio. Sobrang ganda ng studio. Ayun, thank you po. Tapos, ayun, sobrang, napanood ko na yung mga videos nyo before. Yes, thank you po. Tapos, syempre, galing kasi ini-interview mo, dami mo ini-interview ng mga different businessmen. So, sobrang exciting din for me to be a part of this. Share yung journey. And then, ayun nga, our business right here is, it tackles, it helps a lot of people na mapababa yung electric bill nila. Kasi, mahal eh. Totoo yan. Pamahal So, ng pamahal. Totoo kasi, ngayon dito sa Pilipinas talagang hindi bumababa ang kuryente. Tumataas ang kuryente. At every year, nagugulat ang lahat dahil bigla na lang wala namang pasabi, bigla na lang tumataas ang kuryente, di ba? Yeah, that's correct. Wala namang sasabihin, next 3 months, 2 months, bababa yung kuryente. Walang ganun eh. Yeah. Di ba? Biglang, ito na yung presyo ng kuryente ngayon, parang ganun. No? So, ano po yung negosyo nyo, no? So, our company kasi, we're a solar installation company. So we started 10 years ago. Tagal na rin namin dito sa Pilipinas. Tapos, what we do is we install solar modules on top of residential, commercial, industrial. We're doing power plants na rin ngayon. So, ayun, ngayon sobrang hot product siya eh. So, ang daming tao talagang bumibili ng solar energy. Ang daming nagpapa-install ngayon ng solar sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo sa atin dito na dahil number one, mainit ang panahon dito sa atin talaga, no? Pero yun nga, kumbaga hindi kasi lahat alam na pwede pala yung ganyan, sistema na hindi mo na kailangan, alam mo yun, magbayad ng kuryente dahil yung mismong energy pwede magbigay ng kuryente sa ating mga tahanan. Yeah. Actually, hindi lang pala tahanan, no? Like yung mga businesses, pwede rin yan. Tsaka, one special thing about the Philippines kasi is, we're separated by 7,107 islands. So, ang nangyayari is yung mga Pilipino, sobrang ang hirap ng transmission from electricity sa Metro Manila papunta sa mga malalayong lugar. Like for instance, if we're talking about like Bicol region, if we're talking about yung mga islands sa Palawan, gano'n, hirap ng kuryente makarating doon. Totoo yun. Minsan, nagkakataon pa na wala talagang kuryente sa bahay nila. Minsan, pagdating ng gabi, putol na yung kuryente. Yeah, I mean like imagine mo yung Mindanao is an untapped resource kasi sobrang liblib na siya eh, di ba? Tapos parang wala silang infrastructure to be able to bring electricity. And solar energy kasi, I grew up in the Middle East. Tapos sa Saudi, desierto yun eh. So yung ibang lugar doon sobrang remote, layo. So, ginagamit na nila yung solar energy matagal na. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, ngayon pa lang
nagta-transition yung mga tao. Pero sa ibang bansa pala, ito na talagang ginagamit nila noon pa. Yes, exactly. So, ganun. Sobrang exciting ng industry namin. Nakakatuwa kasi it's a form of investment then for the Filipino people. Like, imagine mo, wala naman gigising tapos sasabihin nila, pare, hindi na ako gagamit ng kuryente. Totoo yan. Diba? Parang actually, the more technology we have, yung cellphone natin, computers, Netflix, internet, come on. Yung ibang tao nga, okay lang, wag na tayong kumain, pare, basta may Facebook tayo, okay lang. Kailangan makasaksak yung cellphone para makapag-charge, di ba? Makapag-charge, oh. So the demand for electricity is ever increasing. Hindi siya bumababa eh. Oo. Dahil dumadami naman talaga yung tao. Yes, exactly. Lalo sa atin dito sa Pilipinas. Factory tayo ng mga bata. Yeah, kaya we're always going to be in demand for electricity. So, yun. Pag tumaas ang demand, syempre, tataas ang presyo ng cost of electricity natin. So, yun yung mga factors lang na regarding the renewable energies. Marami talagang matutulungan. So, mga Filipinos, is a form of investment kasi once they invest in the solar energy system, it's expected to run and operate for the next 30 years and beyond. Wow. So, ganun katindi pala yun. Yeah. Warranty namin is 30 years, 10 years dun sa equipment. Tapos, after nun, rate of return on investment po 4 years lang. So, after 4 years of operating, bawi ka na. Wow. So, libre na yung kuryente. ganun din pala kabilis. Kumbaga, para mabawi mo yung yung invest mo doon, no? Yes, exactly. Pero curious ako, Sir Vic, nabanggit mo kanina, no? Lumaki ka talaga sa ibang bansa na halos, no? And nakita mo na yung ganong sistema na ginagamit nila na tawag dito, na sila? Kumbaga, solar panels yung ginagamit nila. Yeah. Renewable energy na yung ginagamit nila. Ano yung nagpa-push naman po sa'yo na gawin yan, dalhin din dito yan sa Pilipinas, no? Well, the story, nabanggit ko na to many times sa mga interviews, sa mga nakakausap ko. Sa mga expos na nakapagsalita ko. Tapos, I remember, sa Saudi kasi I grew up there since I was a little boy. Hanggang college kasi bawal ang Filipino mag-college. Oh. So, kailangan either mag-US ka, Canada, or Philippines. Tapos, syempre, naisipan ko sa Pilipinas ako. Diba? Pag-uwi ko dito sa Pilipinas, yung mga kaibigan ko, sabi nila, bro, sarado mo yung pintuan, lalabas yung aircon. Totoo. So, lalabas yung aircon. So, sabi ko, paano, wala naman pa yung aircon. Wala naman pa, pero lumalakad. Lumalakad. O di kaya punta tayo sa mall. Anong gagawin natin sa mall? Nagpapalamig tayo. So, it's because the reason is uncomfortable dun sa bahay. Tapos parang kami magkakapatid, kailangan 4 pa kami o 5 pa kami magkasama sa kwarto para buksan yung aircon. Para makatipid din talaga. Para sulit. Sulit na sulit. So yung mga ganun na things. In Saudi Arabia, bro, yung bahay namin doon was centralized air conditioning. Yung CR, yung stock room, yung garage, naka-aircon. Ganun katindi doon. Lahat may aircon. Everything. 24/7, centralized water heating system. So yung comfort of life, sobrang comfortable ng life. I feel like yung mga OFWs out there, alam nila to eh. Sometimes nga, kaya ayaw na nilang umuwi ng Pilipinas. Kasi mas komportable yung buhay abroad eh. Mas masarap yung pakiramdam nila doon. Yeah, and that's something I wanted to solve eh. Kasi I wanted to be here in the Philippines. I wanted to be here sa bansa na to. Pero how can I make it comfortable? Yun. Kumbaga parang mahal kita pero... Oo, pero ang hirap mo. pero ang hirap mong mahal. Pero pinagpapawisan ako eh. Alam mo yung gano'n? Kumbaga, gusto ko malamig eh. Oo, mas gusto ko yung gano'n. So, doon ko naisip na parang paano ba to? Paano natin gagawin to? And then, yun, naisip ko yung renewable energy. And then, very, very passionate lang talaga ako about the Philippines. I love my country. I grew up in the Middle East, bro. And then parang naisip ko rin, nakita ko rin yung change, yung discrepancy of how Filipinos are treated abroad, how Filipinos are treated here sa Pilipinas, how we treat each other. Parang nakita weird lang, gulo lang. You know, it's like it's hard to be a Filipino overseas. So I feel like a lot of OFWs out there can also relate to this. Totoo yan. Napakadaming OFW yung nanonood sa atin ngayon. At for sure, nakaka-relate talaga sila sa sitwasyon na yan. Definitely. I mean like every Filipino out there is pinapangarap nila makapagtayo ng negosyo para makaahon sa kahirapan. Kasi actually sa totoo lang, ang daming OFWs bro na problem kasi nila is
nasa abroad sila, they're working, they're slaving every day, Mhm. working for a foreign company, tapos uwi sila sa Pilipinas, ano yung naghihintay sa kanila dito? And majority of their whole life, naubos nila sa ibang bansa. Totoo yun. And kahit naubos nila dun sa ibang bansa, minsan gagastusin lang nila dito yung perang naipon nila ng saglit na saglit. Lang, yes. Yeah, lalo kung walang negosyo na ano. Yeah, kaya, tapos, I mean like, syempre, working corporate or working in a job, hindi mo rin na-develop yung business skills. Mhm. Tapos yung network mo sa Pilipinas, hindi mo rin na-establish. Yes, totoo yan. Di ba? So, alam mo yun, parang nakita ko lang like there's something I have to fix, there's something I have to do there. Offering an investment type for the Filipino people na I think it's gonna make them comfortable. And ayun. So, that's where I really started then with business. Doon siya nag-start eh. Mhm. Anong taon nasimulan po yung N-Sky, no? Ano siya? Na-start namin yung business mga 2010. Pero registered kami ng 2015. Mhm. 2010 kasi college pa ako noon eh. Wow. So college ka pa lang, ini-start mo Inisip na ko N-Sky na. Corporation talaga. Yeah, college Kumbaga- thesis ko siya eh. Okay. College thesis ko yung N-Sky Corporation eh. So, studied sa DLS-CSB. Talaga ibig sabihin na pag-aralan nyo rin po talaga. Yung buong Talagang halos ano. sobrang tagal ko nang inaaral. Galing, galing. Sobrang tagal ko na siyang, ano na, parang nakita ko na lahat sa, Mhm. sa solar industry. And, ayun, ganun lang yung, naging very passionate kasi ako, bro. Naghanap ako ng avenue kung saan ako mag-excel 100%. And I wanted to dominate the market. Gusto ko Mhm. talaga siyang makabisado. Until ngayon, like now I'm traveling, going to for expos, iba-ibang bansa. And Hindi pa rin humihinto. Hindi pa rin. Very passionate pa rin ako. Kaya, ayun. Yeah, especially the technology now. Talaga nag-i-evolve, no? Yeah. So kailangan kayo rin. Kahit pa paano, for sure, may mga bagong technology pa rin na lumalabas. Yeah. 'Di ba? So, ang ginagawa namin ngayon really is we want to develop something that's really Filipino. Like, yung company to be, this is Wow. 100% Filipino-owned company. And then we wanted to develop more and more. Start Mm. even the technology ng inverter, solar modules, Yeah. really get down in deep into the whole business. Tapos ayun, just going back a little bit because I really wanted to stress on this eh. I want to tell people about this story. Yan. Bro, Sige, sige. I want to tell you this story, Mhm. dude. Kasi, actually dati, when I was younger, hindi naman ako hindi ko pa naman alam na gusto ko mag-business eh. Okay? So, in Saudi kasi bro, onti lang ng mga Filipinos doon eh. Mhm. Okay? Tapos sa school namin, I studied in an international school. May different, mga foreigners mostly. Iba-ibang Arabs. lahi. Iba-ibang lahi. Americans, Arabs, ganun. Tapos sa buong school, dude, there's dalawa lang kaming Pinoy. Grabe, no? Friend ko si Sean. You should watch Shout out watch to the Sean. shout out, bro. Tapos dude, kasi may mga bullying na nangyayari na. Talagang uso rin pala sa ibang bansa yung bullying, no? Yeah, dude. Like actually, sa totoo lang, bro, muntik na ako ma-rape ng Arabo doon. Oh my goodness. Parang alam ko na kung bakit kami mga ano ngayon. Doon kailangan mo ng balbas eh. Balbas eh, no? Otherwise, bro, tingin nila sila ay, feminine. You know, kailangan mag-grow ka ng facial hair. So that time, estudyante ka pa, muntik kang Oh, yeah. talaga ng Dude, Arabo. ganito nangyari As in like, naglalakad lang kami. Friend ko, may sasakyan na like, pasok kayo dito. Like, Arabo niya sinabi. Oh, so hindi mo Pasok ka naintindihan dito. masyado. Oo, pero pasok ka. Come here. Duk-duk. Oh my goodness. So parang tinawag ka. So, takbo kami, dude. Bata pa kami doon. Parang like 14, 15, Sobrang 16. bata pa talaga. Yeah. So dun sa school namin, foreigners, dalawa lang kaming Filipino. Like first week or second week of school. Dude, binubuli ako ng Arabo. Suntukan. Wala pa naman akong alam sa suntukan. Kala ko mas or bully na anything. yung mga Pilipino, may mas bully pa pala. Hindi. Binubuli tayo doon. Tapos dalawang kami Pilipino doon. Tapos sabi ng friend ko, like, dude, sabi niya sa akin, yo, if anybody messes with you, you tell me. Dalawang Pilipino lang kami Tapos so it's kind of like Pinoy to Pinoy. Mhm. Parang bro, pag may nang-away sa'yo, sabihin mo sa akin Tapos bro, so may nang-away sa amin, nang bubuli sa akin, yabang, Filipini, you're nothing. Parang you're so small. Ganun, you're weak. You're gay. Ganon, ginaganon ako, inasar ako. So parang ready na ako bro, lumaban. Paglalaban ko yung Bakbaka Pilipinas na talaga. Paglalaban ko yung Pilipinas, dude.
kinuwento ko dun sa friend ko kay Sean. Tapos sabi niya, like, dude, sige, I got this. Bro, the next day, bitbit siyang baseball bat sa school. Ay, we're gonna fuck with this guy, man. Fuck him up. Tapos doon, at the end of the day, sa mga school bus doon, dude, nakipagsuntukan kami. Fight. Bro, alam mo, kaming dalawang Pinoy, feeling namin parang kami, pinaglalaban namin yung bansa namin, di ba? Hindi mo kami pwedeng So sobrang naano ko na parang, alam mo yun, nationalism. Tapos parang cool. Tapos yun, sobrang, parang I wanna build something. Kasi hindi tama Parang, pag uwi ko sa Pilipinas, ayun, ako na yung binubugbog. Joke lang. So, uwi ko sa Pilipinas, ayun, parang, I fell in love with this country, man. Like, sobrang love ko yung country. I don't think what I wanted to see is I wanted to help develop kung ano yung mga nandito. Kasi ang dami pa rin things na kailangan i-develop sa bansa natin. Totoo yan. Pumunta ka sa US, punta ka sa ibang bansa like Korea or yung mga neighboring Asian countries natin. Ang dami ng development. Ang ganda na. Pero if as a businessman, doon ka magsa-start. Alam mo yon, you're a maliit na fish ka na big pond. But here in the Philippines, ang daming opportunity. Hindi lang nakikita talaga ng lahat. Oh, you're a big fish in a small pond ngayon. Yes. So you can find opportunities, develop and grow. So ganun yung naging ko. So nag-grow talaga yung nationalism, yung pride ko for my country, and I wanted to change things. So every single time in business, I always look at, alam mo, where can we grow? How can we help the Filipino people? So, sa industry naman ng electricity, syempre, solar energy is David versus Goliath. Totoo yan. Big energy. Actually, ilan pa lang talaga. Diba? Um, Ilan pa lang talaga yung naka-solar ngayon dito sa Pilipinas. And marami pa talagang dapat maintindihan, no? Yeah. Kung ano ba yung power din nun na ibibigay. Hindi lang sa mababang kuryente, kundi, alam mo yun, sa nature din, di ba? Kung ano yung epekto rin nito. Yeah, environmental impact niya and everything. So, kaya yun, sobrang saya. Sobrang saya ng journey namin so far. We've been operating for 10 years. Wow. 10 to Kamusta 10 to yung 10 years naman na yun? Diba? Shit, man. Like, fuck. Sobrang challenge, man. Yeah. Gapang talaga. We started selling back in 2015 sa market when we registered with the SEC. Mas mahirap pa noon that time. Ang mahal Like, ang mahal ng cost ng solar energy system noon. So, every single household we go to and we're selling the solar energy system, we look like scammers. Oh, Kasi parang magkano yan binibenta mo? Tapos, totoo ba yan? Gagana ba yan? Parang bibilad mo sa araw, tapos bababa kuryente ko. Ano yan? Diba? Parang walang naniniwala. Hindi pa adapted siya So ngayon, kasi ang dami na rin endorsement, ang dami na rin tao nagpa-solar, ang dami na rin. Yeah. So ngayon, easily adapting na siya. Pero that time, internet hindi pa ganun ka sobrang kaboom. Kumbaga, pag nag-research ka, dun mo lang malalaman Unlike ngayon, parang may mga nagpipid na ng mga information regarding the solar. No? Pero that time, sobrang konti pa. Sobrang konti pa ng time na yon. And that time, for sure, kumbaga, yung supplier din, yun nga, onti lang. So, medyo mahal talagang yung nagsisimula kayo nun. Yeah. Sobra nung time na yon. Tapos challenging lang talaga. Even nga nung thesis panelist ko sabi nila, bro, hindi yan bibenta. Dito sa Pilipinas. Yung mga tao, bibili na lang sila ng tricycle kaysa bumili ng solar. So, pero yun, nag-grow. As a businessman, you have to really, yung vision mo dapat malayo Totoo yan. Dapat malayo yung Minsan, tingin mo may mga bagay na ikaw lang na makakakita Hindi nakikita ng mga sa paligid mo as a business owner. Diba? Yeah. So, buti naman, sa awa ng Diyos, it's like, nag-grow din siya. Wow. And then, we really took good care of our customer. That was one of our main thing Always take care of our customer. Dapat happy sila. After service. No? Yeah. Meron akong rules sa office No sad customers. So, dapat laging happy talaga. Dapat laging happy yung customer. Before and after the service. Or pag-deliver nyo ng mga ng mga panels nyo or pag-install. Everything. Really, yung pinaka, when we're talking about solar energy kasi, like the whole
installation is maliit yun eh. Ang pinaka-big part dun sa solar energy system natin is yung after sales. Yes, Because ito yan. 30 years siya mag-ooperate. So 30 years. Sinasabi ko nga dun sa mga selling point, like how old yung competitor namin, gaano katanda na yung CEO nila? 50? Wala na yung 30 years, yung 80 na yun. Hindi mo na makakausap yan. Totoo. Sabi ko, you have to choose a young CEO to partner with kasi Mhm. bata pa yan, malayo pa yung mararating. So, hopefully, I'm 33 right now. Hopefully, 30 years old. Mahaba-habang takbuhin pa. 67, I think I'll be able to run the business pa rin. Totoo yan. Honor the first ones who came in sa, Mhm. sa company namin. Yun, so it's so exciting. So exciting. Totoo yan. Kumbaga, simula pa lang talaga to. Oo. Na ends. And marami pa kayong customers, no? Na mga paparating. And for sure, ito, talagang tumatakbo na dahan-dahan yun. Marami na nakakaalam eh. Yeah. And naghahanap sila for sure ng mga pupuntahan Yeah. para magkaroon sila ng may mga solar. One time, nakwento ko nga na yun, may kakilala kaming ganito. Ang dami nagsasabi, paano ba yan, ganyan? Paano sila marireach out? Pinibigay ko yung page nyo. And then, sabi ko, kayo na mag-usap dyan sa ano. Pero, yan ang business nila, solar. Yeah. So, ibig sabihin, maraming interesado talaga pagdating sa solar panels. And yung iba lang talaga, natatakot. Kasi, di Yeah. ba? Bihira eh. Malaking Bihira. investment. Malaking investment din, number one, di ba? Pero kung long term din talaga yung titignan mo, yun nga sabi mo, ilang taon lang. Yeah. Pwedeng ma-ROI, no? ROI, yeah. 3 to 4 years. Mga household ngayon, 3 Grabe, years. 3 to 4 years. Mga manufacturing plants, mas maaga pa. Like 1 to 2 years lang. Okay na. Kuha na nila yung investment. ROI na rin. Yeah, yun. kasi titingnan mo rin. Like, I always talk to my customers. Sinasabi ko sa kanila, if you have, let's say, 500,000 pesos, Mhm. tapos you put that in your bank account, kahit naka-time deposit pa yan, how much interest are you earning in a year? Mhm. Liit? 2%? 3%? Per Totoo annum? yun. Kahit sabihin mo naka-time deposit yung pera. Yeah. Lalo sa mga negosyante, di ba? Minsan may mga sobrang pera. Sabihin natin ganun talaga. Yeah, Hindi mo alam kung saan ilalagay. lalagay. Exactly. So, maganda rin to. Bukod sa, syempre, mga property, most of the time, yun yung nagiging investment. Yeah. No? Pero, eto maganda rin to. Yung, kumbaga, so, dun mo ilagay. Yeah. Kumbaga, sa solar din, mag-invest ka rin dito. Exactly. Kasi property, at least have to have like 2 million, 3 million to buy a property. Medyo malaki talaga, Malaki. sobra. But the renewable energy, as small as 349,000 pesos. And the same time, nagagamit mo din agad. Income generating ka agad kasi may savings ka eh. Property ngayon, bibili ka, appreciation of land value pa lang. Maghihintay ka. Oo, unless na de-develop mo, gagastos, malaki pa rin gagastos mo. So it's something na available ka agad for investment. Tapos kikita ka agad. As long as you're using electricity. Siyempre, Mhm. huwag kang magpapasolar kung wala ka naman consumption. Totoo yan. Kunyari yung bahay mo dito, wala nakatira. Tapos nasa Huwag ka na abroad. mag-solar. Huwag ka na mag-solar, bro. Kumbaga, sa iba na lang. Oo, yeah. Sayang lang din, matitenga eh. Oo, exactly. Pero sabi mo kanina, sir, di ba? Most of the time, yung talagang goal nyo is yung happy yung customer, eh, no? Ano naman minsan yung, syempre, bakit kaya yung ibang tao, bukod sa pera, ano pa yung pumipigil para magpa-solar sa kanila? Like the new GMA News came up with the number one reason kung bakit hindi nag-invest ang mga Pilipinos sa solar energy is because of the lack of knowledge. Hindi pa talaga sila sure or sigurado. Daming factors. Number one is, saan ako bibili? Sino yung magiging installer ko? Anong brand ang kailangan ko? Anong klaseng system? Ano yung, ang dami pang questions. So if you're a purchaser, tas iniisip mo, gusto ko magpa-solar kasi ang cool, pero hindi ko alam yung mga technical information na yan. So, nahihirapan sila mag-decide. Kung hindi ka sigurado, in business, di ba? Kung hindi ka sure, kung hindi ka 100 sure, Hindi ka mag-invest. wag mong pasukin. Mhm. Ngayon, kung gusto mong pasukin, aralin mo. Eh ngayon, wala pa naman available na mga Totoo. na information sa market eh. Ngayon pa lang nag-grow. So that was one of our plans. That's why we also started our YouTube video Wow. na our plan is just to educate. Anong pangalan ng YouTube channel na to? For sure, madaming nanonood ngayon. Yeah. You guys can search me on YouTube, Victor Asuncion. Ayan. Yun. I-follow natin, subscribe natin. Ah. Para makapanood tayo, matuto tayo pare-pareho. Everything dun sa video na yun is really So, about nandun kung solar paano energy. ini-install, magkano, Everything. possible yung ano. Oh, like we try to do everything. Like Wow. from beginning to end. Kasi sabi nga ng mga ibang tao, like, bro, dapat di mo gawin yan eh. Actually, sabi ng dad ko sa akin,
Wag mo ituro lahat. Baka mawalan ka ng negosyo. Oo nga. Paano yun? Kumbaga sa isang negosyo, dapat minsan, di ba, hindi mo dapat ituro dahil pag tinuro mo, pwedeng sila na yung gumawa. Yes. Bakit kayo ginagawa niyo yun? Well, you know what? I have one of this big business mentor. Sabi niya sa akin, like, if you want to really dominate an industry, you have to be the go-to guy. Meaning ng go-to guy is ikaw yung pupuntahan. So for instance, sobrang addict mo sa skateboard or some particular product, coffee, or kung ano man yan, kung sobrang addict and passionate ka about that product, tapos you're the go-to guy. Oy bro, may kilala akong guy. I know this guy. Oy, Otto, may problema ka sa auto. I have this guy. If you're the go-to guy, everyone just flows towards you. Honestly, the market, there's enough market for everyone. Everyone, marami yan. Daming tao, dami mong magiging customers and buyers. Ang problem natin, ang nagiging energy natin, sobrang tago natin. Sa akin lang to, secret ko lang to. Piniprevent mo yung energy of blessing na dumating sa'yo eh. So instead, i-reverse mo yung mindset. Huwag ka matakot. Don't be fearful, be faithful. Share mo nang i-share. Share mo lang. Share mo yung knowledge mo. Tulungan mo. Bigay ka ng free samples. Like, go, give. And you're allowing all these people to see you. Magfo-flow yung blessing. Wow. Ganun naman eh. Like, it's a blessing, man. Like, if sobrang kapit ka sa kung ano yung binigay sa'yo ni God ngayon, paano ka pa niya bibigyan ng bigger things? Kumbaga, hindi mo na mabuksan yung kamay mo para sa mas marami. Para sa mas marami, So, ibig sabihin nito, the more you give value with the other people, no, the more you attract more blessings din. Exactly. Ang So, parang ganun na mindset lang, dude. Tapos alam mo, when we started that vlogging, YouTube videos namin, we just wanted to share more and more to people. Nangyari is like, the more nag-flock yung mga tao. Wow. They wanted to ask more. They wanted to. So, parang inisip ko ngayon. Restructure nga namin yung company namin. Because I just wanted, as a president and CEO, I just wanted to focus on yun eh. Yung sharing that Bira information. yung ganyan ha. Talaga, galing. Grabe, sobrang, tas nakakataba ng puso. Like, out of nowhere, may mga areas na biglang, oy, I was watching your vlogs. Oh, kilala ka na din. Onti lang yung Galing, subscribers ko. Very market, small market niche siya. But, Pero bro, yung mga kaya ko yun na. nandun, nanunood. Gustong matuto. At the same time, kumbaga, nagigain sila ng knowledge eh. Yeah. And kahit hindi yan sobrang dami. Kumbaga, may mga nakikinig, nanonood, na nasya-sharean mo ng values. And kumbaga, kayang baguhin yung buhay nila kung sakali, di ba? Yeah, that's Malay correct. mo, one of them maging competitor nyo rin bigla. Yeah. Di ba? O kaya, one of them na-encourage na magpagawa rin sa inyo na magpa-install. Di ba? Actually, Kasi sobrang, natututo sila eh. yeah. Sobrang, we encourage nga eh. Or some of our customers, we encourage them to like, bro, magtayo ka ng sarili mong solar company. Tayo ka. Talaga. We want you. Galing. The market, alam mo yung, may Bible verse dun eh. Parang, the harvest is plentiful but the harvester are few. Hindi ko masyado kabisado pero you get the point, guys. So, ibig sabihin, Marami. sinusuportahan nyo rin. Yung mga gusto rin talaga mag-create ng sarili nilang Yeah. Sobrang solar company. supportahan. Wow. Lalo dito. Tayo sa nga na Pilipinas. bro na solar company. Biglang magulat si papasundot, nagpapasolar na rin sa no? Yeah, go for it. Ibig sabihin galing kay Sir Vic yun. Sir Vic, sa'yo na yung supply, kami na mag-install. Yeah. Yung mga ganung bagay, no? Yeah. So, ibig sabihin, what if may mga nakikinig sa atin na gusto rin nilang maging part ng mission na to? Yeah. Go. Like, we offer trainings sa office namin. We offer yung YouTube, just watch. You can come visit our office. Everything sa social media, just contact our sales So, people. ibig sabihin, kunyari gusto nila mag-start, pero wala pa silang alam, pwede kayong bisitahin or pwede rin bumili ba sa inyo ng Yes, supply? pwede rin bumili kayo ng So, ganun supplies. ka-open ng N-Sky. Yes. Wow. We're also the major distributors of mga brands dito sa Philippines. So, kayo mismo directly nag-import from the other country dito papunta sa Pilipinas. Philippines. So, best friend nyo, hindi lang yung mga nagpapakabit ko, hindi yung mga installer din. Oh, yeah. Kasi katulad sa CCTV, di ba? May mga supplier ng CCTV, pero ang daming installer eh. So, ibig sabihin, yung industry na yan, pwede palang maging ganun sooner or later, di ba? Yeah. B2B business. So us as the main distributor, the exclusive distributors for the
solar modules. Yun, you can buy it directly from our warehouse. So you can start your installation company. Kasi the truth is, yun nga, sinabi ko, there's 7,107 islands or less or more. Nag-change siya. But it means yung mga farthest locations sa Pilipinas, Totoo yan. hindi ko yan maaabot eh. Mhm. There's a specific person, taga Samal Islands, taga yung mga malalayo, Tugigaraw, or ano ba yun? Ang Marami pa. daming lugar dyan Halos sa wala Pilipinas. talagang kuryente. Oh, so if you're an OFW, you're working every day as an electrician or as an engineer or as a maintenance person overseas, isipin mo, if you wanna come home to the Philippines, there's business waiting for you here. Wow. Oh, you can be a solar installer. You can share this beautiful product to your brothers and sisters here in the Philippines. Mhm. It's a good business kasi aralin nyo na mabuti. It's free electricity from the sun eh. Parang, am I the only one going crazy here na parang seryoso ba yun? Binibili natin yung kuryente natin for 13 pesos per kilowatt sa DU. Tapos, libre lang dapat yan. Kayang-kaya parang kunin God, na libre, bro. no? Parang susunod tong mundo natin ngayon, sisingilin na tayo para huminga ng hangin. Mhm. Marami nagtatanong, no? Siyempre, yan, katulad ng pinag-uusapan natin. Solar is about the sun, no? Paano daw pag tag-ulan? It's a good question. Siyempre, yung production ng solar natin, medyo mas mababa. Mhm. Okay? Pero ganito, let me give you guys a good reference. Sa Europe, sobrang benta na yung solar doon. It's a good source of electricity pa rin. Pero sa Europe kasi, medyo mas mahina yung araw Mhm. on a year average. Average siya throughout the year. January, February, March, April, May, hanggang December. So sa kanila, per months, yung araw gumagano na lang, horizontal na lang. Dito sa Pilipinas, January to December, yung araw, tirik pa rin Totoo naman. yun. Diba? Minsan nga, tag-ulan na. Maaraw pa din talaga. Oh, diba? So, Mhm. the sun is always present. Ang radiance hours natin dito sa Pilipinas is 4.0 hours. As compared to the UK, 1 hour lang. So, 4 times more efficient ang solar dito sa Pilipinas as compared to the UK. Mhm. So okay lang yun. May mga araw na maulan. It's fine. Pero, kaya masarap pag sumikat yung araw kasi, alam mo yun, Mas maaraw, mas ano. kailangan natin ng sweater weather dito, Yes, di ba? totoo yan, totoo yan. Tapos pag sumikat yung araw, babawi. So, hindi pala ibig sabihin na medyo maulan, wala na makukuha. Meron pa rin pala. Meron pa rin. Hindi Bababa lang lang. hindi lang sin lakas ng Mm-mm. okay. Kasi yung iba iniisip syempre, pag wala naman yan, pag tag-ulan, wala na. Wala Hindi, na. meron pa rin pala. Meron pa rin. Sulit pa rin. So if we're talking about yung calculations niya ng production of energy, sulit pa rin. Wow. Importante, wag lang masisira, wag lang fake mabibili mo. Wag Mhm. lang galing sa bangketa yung bibilin mong solar module. Mhm. Di ba? So, Biglang hindi mali pala yung nabili. No? Mali. Peke pala. Gusto makatipid pero iba yung masumakit yung utang. Pinaka-worst na loko talaga. No? Oo, yun nga So, eh. kailangan talaga yung mga basahin din kung ano yung kalidad ng binibenta, di ba? Exactly. Marami na rin mga products na kumakalat. Alam mo naman kasi pag popular ang isang product, pag sikat ang isang product, Totoo yan. maraming mga counterfeit, mga fake. Gumagaya-gaya, peke-peke. Yes, oo. Kasi, Lalo ko yung dito sa Pilipinas, lahat, kumbaga, minsan nanggagaling na ako sa bansa, alam niyo na, Ah. kung saan yan, di ba? yes. So talaga minsan, okay sa una, then later on, hindi, di ba? Gagana So, lang. Gagana lang one. Gagana lang, first few months, tas okay na. Parang papasayahin ka lang saglit. Oo. Biglang, iiwan ka rin pala. Ganun yung mga banat. Eh. Pero, eto, Sir Big, since napag-usapan na natin, na, yan, nasabi mo nga kanina, yung hindi naman porket maulan, wala na talaga, meron pa rin, no? Pero marami pa rin nagtatanong naman kung gaano ba kamahal makapagsimula kung isang maliit kang bahay. May mga ganun ba? Mga na bumibili sa inyo na, or nagpapa-install sa inyo ng hindi naman ganun kalaki yung load ng kuryente nila pero nagpapa-install. Yeah. Or di ba? Meron. Ang smallest package kasi sa company namin is 349,000, which is yung namin, home basic package namin. Hybrid na yon, comes with the batteries, comes with solar module, comes with the inverter, the wiring, installation, delivery, warranties, blueprints, all in one package. Everything. Wow. It has to come kasi. Ngayon, as a retail store then, we also sell the equipment on its own.
Kasi welcome din naman yung mga gusto mag-DIY eh. Kasi actually So sa may totoo mga lang. nagdi-DIY din pala. Oh yeah. Talaga? Meron rin sa YouTube nga may pag nag-research ka, matututunan mo kung paano mo gawin yan. Katulad nun, kami rin, nagtuturo na rin kami kung paano mo siya gagawin. Kasi yun nga, Maka-attend nga. for those people kasi na gusto nila, ayoko ng problemahin, ayoko ng aralin, I have my 9 to 5 Kumbaga kayo job. nang bahala. Oo, kasi may mga sariling businesses din sila eh. Totoo. Kahit ako kung ako kayo nang bahala dyan. Huwag Exactly. natin pasakitin yung ulo. Exactly. So pwede mo siyang bilhin na package. Package Oo. na. Wala ka nang iintindihin. Wala ka nang iintindihin. So we also offer retail for those people who want to learn, who want to DIY and want to experiment. In fact, we give them the resources to do it effectively. 'Di ba? Na tama yung pagkagawa nila. Saka ibig sabihin, kung sila mag-aaral na mag-DIY, for sure, magiging negosyo rin nila to later on. Exactly. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko sa'yo, we're pro helping more people Galing. get into the business eh. 'Di ba? Just do it right. Kasi kung you do it wrong, mag-experiment ka, mahirapan ka rin. Totoo yun. Gagastos ka, mas malaki. Kumbaga, mas malaking tuition fee mo. Oo, mas malaki talaga Pag yung tuition fee. pumalya-palya ko yung pinagagawa mo. Exactly. Yun yung binabayaran talaga. Usually, gano'n naman talaga eh. Kumbaga, kung gusto mong hindi ka na magkamali, Yeah. bili mo na yun. Isang package, wala ka nang iisipin. Isipin, yeah. Pero kung gusto mo talagang explore din, di ba? Yes, exactly. Yan. So, open din pala kayo sa ganun. Yeah, yung package namin naka-design really is wala ka nang iisipin for customers na parang, I just wanna start saving electricity. Hindi naman siya ganun kamahal. Tapos our company also offers payment plans. So you can pay for it in 12-month payments, 24-month payments. So laking tulong. Kasi we trust in our products. Alam natin na tatagal siya. So why not offer it to them na 24 months to pay, di ba? Mhm. So at least if pag ganun ang situation na yon, yung buyer din, hindi siya, baka mamaya pag binayaran ko na tong full, hindi na ito maging beneficial sa akin. Mhm. So ganun. Kumbaga, parang napapaisip din yung mga ano. Yes, exactly. Oh, okay. Ito naman, Sir Vic, no? Ano naman yung parang mga pumipigil din, no? Bukod sa pag-iisip ng tao, di ba? Pag-usapan natin, syempre, as a business, no? So may mga tinatamaan tayo negosyo minsan dyan na alam mo na yun kung ano man yun. Okay. Pero paano naman kayo, paano naka-cope up yung business nyo, yung mga tao, no? With that? That's a really good question. Lagi akong tinatanong ng mga tao, ano yung downside? Ano yung pinaka-major challenge? Actually, sa totoo lang, it's very political at the same time. Pero yung infrastructure natin dito sa Pilipinas with the distribution utilities, whether it may be Meralco or cooperatives, it's difficult because the solar energy business in itself, it's like a poison to their business model. Kasi ang Meralco is a distribution utility. So they make money from bringing the electricity from one place to another. Diba? So the more people who get solar power, Yes. the less electricity they distribute. Okay? And their job is really to maintain the infrastructure of bringing the electricity from one place to another. So ngayon, dito kasi sa Pilipinas, may tinatawag na net metering, may tinatawag na you can sell your electricity back to Meralco. Actually, hindi siya selling back to the grid because hindi ka naman talaga nila babayaran in peso value. They're just gonna give you credits para kunyari, for this month, marami kang na-export sa kanya. Pwede mo siyang gamitin next month. Or kunyari, today, wala ka sa bahay, lahat ng kuryente yung pinroduce mo, kukunin ni Meralco. So pwede pala yung ganun. So kumbaga, kunyari, nagbakasyon ka. Syempre, nakakakolekta. Yes. So pwedeng pabalik yun. Paano ba yun? Pabalik kay Meralco o si Meralco magdi-distribute? Paano siya nangyari? Kukunin ni Meralco yung kuryenteng pinroduce mo, tapos ibebenta niya sa kapitbahay mo. Okay? So ngayon, in that scenario, may utang si Meralco sa'yo kasi nagbakasyon kayo, wala ka sa bahay di ba? Siya na ngayon yung may utang sa'yo? Oo. Okay. So ngayon, the next coming month, umuwi ka from vacation. So ang lakas ng konsumo mo ng kuryente. So ngayon, lahat yun, kukunin mo ulit kay Meralco, ilang kilowatt hour nga yung nakuha ko sa'yo. So babalik niya sa'yo. So parang nagpahiram ka sa kanya, ibabalik niya sa'yo. Yes, ganon. Wow. Pwede pala yung ganon. Tapos ang isang challenge doon kasi pag binili natin yung kuryente from Meralco, 13 pesos per kilowatt hour. Pero pag kukunin ni Meralco yan sa atin, 4 to 6 pesos na lang. Sobrang baba So na may lang. discount. May discount sila.
Malaki yung discount nila. Malaki yung discount nila, 50%. So, if you put it in business terms, kunyari, tayo ka ng coffee shop, Mhm. tapos yung binibenta mo, 50% na kagad Mhm. nung discount nung Laki pala. product. Oho. Yeah, other countries, syempre, mas developed yung distribution utility nila. They can offer 1:1. Okay. Mhm. So, okay lang. Parang balikan lang. Sa totoo lang, Yeah, sa totoo lang. totoo In naman. my opinion, okay lang yun. Kahit 4 pesos, Yes, wala namang totoo problema eh. Kung Kesa ganun ang masayang gusto. lang totally. Exactly. Ang challenge really is ang daming solar installers na nagsa-start. Yes. Ang problem is yung ang daming nag-a-apply for net metering. Ang daming nag-a-apply nung program na yun with Meralco. Hindi nila lahat nakikater. Mhm. Diba? Hindi na nakikater lahat-lahat. Hindi na. Feeling ko mahihirapan talaga yung distribution utility to be able to push that program to more people. Kaya minsan, hinohold nila. Actually, sa totoo lang, okay din na offer yan ni Meralco. Kasi yung ibang DU, mga cooperatives, sila nga zero talaga eh. Oh. Hindi nila talaga ginagawa. Mhm. Diba? Although rule siya, nasa batas siya na dapat i-offer yon sa mga tao. Yes, kasi to encourage everyone, di ba? Exactly. Kasi diba nasa batas natin yun. We have to encourage people sa green and renewable Yes. energy. Mhm. Pero yun nga, it's the infrastructure is kulang eh. Mhm. So yun, Hindi pa talaga ready. hindi pa talaga ready yung distribution utility. But the solution to that sa amin is really lithium batteries. Mhm. So we want to develop more reliable energy storage systems. Pag na-hit natin yung perfect balance, and it's over, bro. Wala na. We're talking about a complete decentralized Grabe. energy system sa buong Pilipinas. Nakakilabot yun, no? Kasi sa totoo lang, dude, it's like every single young entrepreneur, businessman out there, ang encouragement ko sa inyo is next level. Ano ba? We're just talking about like, do we just want to get rich? Mhm. Sell kangkong chips? Mhm. Yan lang ba yung gusto natin gawin? Di ba? Should we be thinking about like, ano yung next level for our country? Di ba? Para sa nation natin, hindi dapat ang mindset natin is to get rich Mhm. independently. But really, like, how do we gain into a perspective na we're all as one unified Community talaga. community? How do we help this country get out of yung status natin right now? Umangat. Yeah, Hindi lang yung sarili natin. exactly. Kaya nga nagiging parang ano ko is really decentralization of energy. Actually, It's bro. a top, ha? Talagang mabigat yan. Even ngayon, 'di ba, yung marami lang naging bad news sa crypto. Mhm. Crypto, 'di ba? Ang daming nalugi, Totoo yan, Axie, totoo yan. mga ganyan. Pero the truth of crypto, bro, is it's really tied in with AI. Mhm. It's really tied in with a lot of technologies Mhm. na we're yet to discover eh. Just like a long time ago, bro, like 2010, when we were thinking about solar energy is gonna be the next biggest thing. Nobody wanted like solar na yan. And then now we're in the age where AI Yeah. and AI. and crypto, Yeah, totoo yun. Totoo. they're like, ooh, ano yan? Like, ooh, scam. Naaalala ko way back 2014, no? Crypto, Bitcoin. Pag-usapan natin saglit, sige. Sige. Nandito tayo eh. Parang Bitcoin that time, around 29,000 pesos. Yun yung medyo nasaksihan ko nun, ha? 2014 or 2016 yan, I think, no? Yeah. And everyone nun, may idea na. Yep. Na doon papunta, pero may doubt pa rin. And now, magkano ang Bitcoin ngayon? 6 million. Yeah. Almost, as of today, di ba? Yeah, exactly. So kung bumili ka ng 3 Bitcoin lang noon na worth 90,000, magkano yun ngayon? 9 Exactly. million? Hindi lang. 18 million 10 million. sa 90,000. Yeah. Ganun kasi, Grabe. no? Like, ang idea ng Pilipino lagi is pag kinalculate nila, grabe, wow. Pero in that moment na yung ganun yung price ng Bitcoin, ang hirap pumasok eh, di ba? Mhm. Hirap May doubt mag-invest. pa eh. May doubt eh. Yeah. So, it all ties up together eh. AI, crypto, renewable energy. All businesses nowadays are turning into decentralization Yes. eh. Being decentralized. Actually, if you think about it,
Uber, Grab, Airbnb, they're all businesses na they're Totoo all platforms that focuses on decentralize natin Mhm. yung system. So if you want to look into a business that you want to get into na is going to be growing regardless, time is issue na lang kung kailan yan sasabog. Totoo yan. Decentralizing Mhm. Di ba? AI ngayon, di ba? Parang noon lang, parang imposible pa yung mga bagay. Now, in one click, sasabihin na lahat ng AI. So kung hindi ka magaling, like for example, in the marketing, no, yung copywriting. Dati kung hindi ka magaling sa copyright, mag-aaralan mo pa eh. Oo. Magsulat eh. Ngayon, ChatGPT, Yeah. paano to yung ganito? Siya na yung sasagot sa'yo. Yeah. And before that na sumabog to, nakikita na ng iba to eh. Yes, exactly. Pero talagang, alam mo yun, may resistance pa sa kanila. yeah. And now, sila gumagamit na rin talaga. Yeah, Diba? yeah, that's true. So maraming nag-advance, marami rin natakot. I'm afraid, bro. I'm Yeah, afraid totoo yan. I'm afraid for yung generations na dumarating, Mhm. yung TikTok generation na sinasabi ngayon is because AI is gonna replace and Totoo take yan. more and more jobs, di ba? Pero actually may advantage din yung mga TikTok generation is because ginagamit din nila yung AI to their advantage, Totoo yan. di ba? So, yung mga blue collar jobs, mga construction work jobs, biglang sila yung ngayon nahihirapan, di ba? Aha, Parang ganun. aha. Pero there's a beauty in both things. Totoo Alam mo yun? Parang, so, it's very interesting to see eh. Alam mo yun, as an entrepreneur here in the Philippines, na parang we kind of just look at like kung ano nangyayari overseas. Mhm. Tapos parang we template it to what's going on right now. Tapos makikita mo, there's so much to develop. Totoo. Right now, bro, like yung electric vehicles is Wow, booming. totoo yan. Napakaganda pag-usapan din yan. Ha? Electric vehicles, napakarami ngayon dito sa Philippines. Iba-ibang Oo. iba-ibang brand. Ha? Ano yung mga brands na ngayon? Ng mga electric na. Dami, May bro. mga may mga pwedeng electric na, pwedeng sabay pa, di ba? Hybrid. May hybrid na mga ganyan ngayon. Yes. Nagiging Dumadami dumadami. Yeah. Ako, I drive an electric vehicle. Wow. I recently got one of those BYDs. Oh, BYD BYD. Na-try Ganda. kong i-drive to. Napaka-smooth, walang tunog. Sobrang ganda. Tumutunog na lang yung parang nasa gulo, Oo. parang ganun. It's the best car I've ever bought. Wow. Ever. Kala ko nga, I thought I was gonna be a Toyota Hilux boy for the rest of my life. Pero, dude, Na-drive mo yun, nag-iba yung pananaw. nag-iba bro. Nag-iba. Changed my mind. With So ito, hybrid ba to? Full electric? full electric. Wow. Full electric. So paano yun? Solar na rin ba Oh. charge yan? Sa office namin eh. Talaga? Free electricity, so charge. Oh my goodness. Lan- Hindi ka na maggagasolina kasi galing ng ano eh. 3 months na tao hindi nagbabayad ng it's a gasolina. calling eh. It's a calling sa mga, merong BYD dyan. Oo. Contact and Sky. Get solar powered now, bro. That's what you Oo, need. no? Ang galing. So 3 months nang Wala kang binayaran, bro. galing. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Like, alam mo, ang feeling ng tunay na freedom, financial freedom, is yung wala ka nang binabayaran. Yun yung definition Totoo talaga yan. ng financial freedom. Ang sarap nun ha. Wala ka nang binabayaran. Mhm. Hirap yung tao na maraming pera at mas madaming binabayaran. Binabayaran. Eto, wala ka na. Stress pa rin yun eh. Eto, kukuha ka na lang ng energy. This is free. Wow, So it's like, galing. sarap. Bro, it's hindi ko nga siya ma-explain in words eh. When I'm talking to my customers and I tell them, Mhm. just the Ikaw mismo. lifestyle. Na-experience mo mismo. Yeah, bro, it's like, hindi ko na. Dati, alam mo yun, parang, ngayon nga sa company namin, we're thinking about how to turn everything else electric. Galing. Delivery vehicles namin, even yung mga staff namin, gusto namin naka-electric na rin kayo. Grabe. Kasi kami din nagbabayad ng gas allowance nila eh. Ayun na namin magbayad, bro, ng gas allowance. Baka pwedeng harvestin na lang din yan. Yeah, di ba? Solar Ganun na yung energy. labanan ngayon, no? Charge. Talaga. It's free. Ganun. Sobrang exciting. Ang galing. So, saan tayo papunta sa mga susunod na Ah, taon, di ba? Yeah. So ngayon, the renewable energy is growing and then electric cars is growing. Recently, di ba? Taiwan or Thailand, I forgot Thailand ata yun, invested in mga electric taxis dito sa Philippines. Di ba? Parang Galing. it's good, pero at the very same time, like, shouldn't the regular Filipino people should be investing in this? Mhm. Mhm. Parang, ganun ba? Kailangan ba yung ibang bansa pa yung mag-invest sa Pilipinas? Iba pa, no? Oo, parang bro, ako yun ang nakikita ko eh. Ewan ko kung sobrang nationalistic lang ako, pero parang paminsan napapatanong din ako eh. Sana yung mga
entrepreneurs dito sa Pilipinas. Yeah. Dapat tayo yung bumibili ng stake niyan eh. Mhm. So, Dapat tayo na lang dito sa Pilipinas yung number one supporter ng mga ganyan. dapat tayo nag-invest doon sa Mhm. mga ganang klaseng business. So, yun. Like, kaya parang Galing. we need to give more education to the Mhm. Filipino people. Lalo pag naintindihan ng mga kababayan natin, no? Yes. Kung ano yung epekto, diba? Aha. Matakal natin ano Mhm. yung epekto na walang usok. May usok pa ba yan? Yung ganyan? Wala na, bro. Wala. Yung full EV Yung, Talagang totally wala na. yung hybrid kasi, meron pa Medyo- rin eh. Oo. Pero yung full EV, wala na. Wala na talaga. Pag Galing. naka-solar ka, sobrang perfect ng full EV. Kasi lahat ng harvest mo ng solar, charge mo sa car mo. Oh, Tapos yun na yung gagamitin mo. Bro, umabot na kami ng Batangas, grabe lang. Pampanga, sana, Galing dito sa Caloocan area, no? Galing dito sa Caloocan area. Grabe. Yeah. So, ganon. Nakakatuwa, man. So harvest na lang ng harvest kung mawalan man. Pero paano yun? Syempre minsan sa area wala pang di ba? Charging station. Charging station. No? Actually, sa totoo lang, yung car ko, it goes 450 kilometers. Layo na rin. Layo na rin. Isang full tank na rin yun actually nung Hilux ko eh. So parang ganun din eh. You will Mhm. always find a charging station nearby. Totoo. Lalo ngayon, parang na siya. Kumbaga, ino-honor na rin ng mga ibang Mga malls. Lahat ng Mga malls malls, meron eh. yeah. SM, I think, has Minsan, like alam ko, free libre charging. pa sila before na nagpapacharge ng Free. Sa Diba, SM libre? malls, free. Aha. And syempre, walang coding. Oo, walang coding. Yan ang number one na Yun yung pinakamasarap. Hindi ko yung naisip. mga, di ba? Yung mga nag-i-invest sa ganyan. So, actually, the government, I think talaga medyo nagsusupport din dyan na i-push na electric din ang gamitin ngayon ng mga Yeah, tao. that's true. Wow. Ano na lang talaga. Okay yun. Siguro, I feel like the more people get into it, then, ayun. Yung laws kasi and policies natin sa Pilipinas, Mhm. pabago-bago eh. Kala ko nga magko-coding sila sa EDSA, hindi naman. Nagbago ulit. Bago isip na naman, di ba? So, okay lang yun. I mean, like, that's fine. So, hindi natin alam. Baka EVs, baka in the Magkaroon future, din bigla magkaroon na rin in ng the coding. future. Lalo pag dumadami na rin syempre yung But I hope not. I hope not. Kasi, Mhm. syempre, to encourage everyone. encourage. Tsaka ang laking Mhm. tipid. Ang laking tipid talaga. Magkano na rin ang gasolina? Exactly. Tumataas din na tumataas. Hindi na bumaba man, babalik din agad. di ba? Exactly. I mean, like, dati, Galing. I used to pay like around 30,000 pesos per Mhm. month eh. Ngayon, hindi. Wala na yung 30,000 pesos. Grabe. Savings na siya. Electronic na rin. Galing solar na lahat. Yeah. Yun yung Ang pinaka-major. sarap naman ng may solar panels talaga. May Yeah. renewable energy. Ang nagpapatakbo sa lahat ng consumption. Consumption. Ang Wow. sarap. Yan yung gusto ko rin ma-share sa mga tao. Is Mhm. really yung freedom nun. Ang sarap ng feeling. Yeah. Actually, sa totoo lang, if you look at yung budget ng isang household, 20 to 30% of their income goes through electric expense. Mhm. Totoo yun. Malaki. Malaki. Lalo ngayon, may mga naririnig nga tayo. Actually, lahat naman tayo na-experience yan. Parang palaki ng palaki yung binabayaran mo. Hindi naman umaatras eh. Yeah. Diba? Lumalaki pa ng lumalaki. Lumalaki pa na. Lumalaki siya. Mhm. So, yan. Malaki. Feeling ko nga, alam mo, ang target ng study ng company namin is that in the year 2030, the cost of electricity will go up to between 16 to 20 pesos per Grabe. kilowatt hour. So, Dapat pala ngayon pala. Mag-isip-isip na talaga. dati 9 pesos lang eh. After 5 years, naging 13. Mhm. And it's only gonna keep growing kasi the development, the infrastructure for energy should be at the same level sa growth and development ng energy infrastructure natin eh. 'Di ba? Ang daming provinces na wala pa rin eh. Mhm. So nahihirapan sila magtayo ng thriving business. That's one of the reasons also why fina-flock ang Metro Manila. Mhm. Kasi sa Metro Manila medyo stable eh. Mhm. Other Like provinces, with the other provinces na wala pa rin hirap talaga sila. minsan. Yun. Kung hirap magnegosyo. Hirap ang negosyo. Like, imagine mo, we were talking to a client from Bicol. Siguro mapanood mo tong video na to at one point. Pero yung client namin na yun sa Bicol, printing siya ng tarpaulin. Mhm. So pag nag-brown out, shit, Paano yun? uulitin na naman yung ganon, yung printing. Di ba? So printing siya. And then, So, may losses din na nangyayari sa business yeah, nila. exactly. So hindi siya makapag-produce, hindi siya makapag-manufacture. In those provinces, come on, like,
they brown out like 10 times a day. 10 times, bro. Grabe. So, So, ibig sabihin, 10 times nag-brownout, 10 times na putol yung piniprint. ganun. So, parang nakakatamad. Parang, Mhm. Parang aayawan mo na lang yung negosyo. Diba? Wag na So, lang. nagpa-install sa inyo siya ng ano. Tas wala. Wow. Di na sila Galing. nawala ng kuryente. Ang galing. Oo. Tas ang Kumbaga, itong pinag-uusapan natin, sustainable na solution to eh. dami- Yes. Diba? That's something. Like, Kasi ang dami na namin kung hihintayin mo pa yung solusyon Oo. ng na Sometimes, iba yung gagawa, Oo. matagal. Sometimes ang hirap magdepende. So we always have to come up with ways na how can as a businessman, di ba? Ganun, if you face a problem, kailangan what can we do to solve this problem? Meron din mga 7-Eleven, mga mini tawag dito, convenience store. Talaga, pati mga convenience store, Convenience store. nag-a-adapt na rin sa'yo. Yeah. Kasi itong convenience store na to, every single time na magba-brown out, so yung buong barangay nila magba-brown out, lahat ng mga bata pupunta doon, tapos nanakawan nila, mangungupit sila ng mga chocolate, gano'n. Tapos Pag wala ng kuryente, didili. kami like, dalawa yung staff sa loob ng store. Tapos Sa taga-bantay. yung taga-bangan, dalawa. Tapos biglang 10 bata papasok. Paano mo yun? Parang raramsakin yung Oo. store mo. Diba? Dumilim lang ng konti, no? So, ngayon na So, iba-ibang kwento rin pala yung iba, grabe na-encounter namin na mga Galing. mga ano. Tapos dami niyan kwento, bro. Tapos nakakatawa yun kasi naka-solar na sila, yung 7-Eleven na yun. Pag brown out yung buong barangay, dun sila ngayon nagpapa-charge ng cellphone. So Kasi naniningil sila na na yung siya. supply ngayon ng kuryente. Naniningil ng Galing. 20 pesos per charge. Naging negosyo pa nga yung kuryente. Nag-negosyo bigla. na siya. Galing. Galing. Pero para magkaroon ng idea yung mga nanonood sa atin, yung isang convenience store na ganyan, magkano ang investment nila for that, no? Oh. Depends Ang solar naman kasi modular siya, bro. Modular meaning, hindi naman kailangan, ganito yung consumption mo, dapat million na kagad yung bilhin mo. Mm. You can start with our smallest package. Yung basic package namin, home basic package, which is 6.0 kilowatt power, 349,000 pesos. Mhm. Tapos, kunyari billing statement mo is 20,000 pesos. That system will allow you to save around 6,000 to 8,000 pesos per month. Almost half. Almost half na. Mhm. Tapos ngayon, na-enjoy mo. Saya pala. Ang ganda pala nitong solar na to. Dadagdag ka. Pwede ka magdagdag. Parang upgrade. Modular siya. Ayos ah. So, ibig sabihin, kung ito pa lang yung pera mo, pwede ka magdagdag dahan-dahan. Yes, So, hindi mo kailangan biglain. Hindi mo kailangan biglayin. So, upgradable din siya na hindi naman nauulit from the Oo, hindi na. bottom. So, parang dagdag lang. Ganun Dagdag na lang. nangyayari. So, completely Oh. modular. So, when we're talking about that, parang para sa mga Pilipino, okay siya kasi budget-friendly. Ito muna start natin, tapos dagdagan pa natin. Hanggang talagang zero bill, wala ka nang babayaran. So, ibig sabihin nito, kung hindi pa buo, parang may tulong pa rin. Kunyari, may Meralco ka. Oo, May pag walang ito muna yung papalit. Oo. Parang ganun. Yes. Nag-happy na sila. naghahati lang Hanggang sila. mabuo mo na kung ano yung consumption mong kailangan talaga. Yes, that's correct. Galing. Ganon. Nagtutulungan lang si Meralco, si distribution utility mo, tsaka si Solar. Mhm. Pag kinulang na si Solar, dun lang papasok si Meralco. How about the maintenance? No? Ano ang most likely nagiging maintenance dito? Dito naman sa Pilipinas kasi, we have a regular rain cycle. So sinasabi namin sa mga clients namin, 3 to 4 years pa before you can get yung Ganun katagal linis. bago ka Yeah. talaga maglinis-linis. Yeah, exactly. Oh. May mga basic electrical maintenance, higpit dito, ganyan. Mhm. So normal naman yun. Any Part talaga electrician siya. can do that. And actually, yun nga gusto nga namin ma-train yung mga tao. Para isipin mo, bro, sa Bicol, magpapa-maintenance, Oo nga. papadala pa kami ng tao, layo. So paano yun? Tinuturuan nyo na rin sila? Yung localities, Wow. tinuturuan namin, binibigyan namin ng Oh. certificate. Tapos, they can maintain the systems. Galing. So at least, yung localities, nabigyan mo pa sila ng trabaho. Trabaho. Yeah, so Ayos, mga ah. basic electrical maintenance, they can Mhm. do that. Anyways, simple lang naman talaga sa totoo lang ang solar, di ba? Mhm. Mhm. So, nagagawa nila yon, pero yung cleaning, yung major overhaul, for 4 or 5 years pa before you Tagal can, pa. Oo. bawiin mo muna yung ginastos mo. Lampas na eh. Sabi nyo nga, 1 to 2 years. ah, Diba? Balik na yung balik na investment. yung investment. Oo. Diba? Sa size, depende sa size kung gaano kalaki. Siyempre, yung mga maliliit na packages namin, Ah, mga na 3 to 4 years ang return on investment niya. Mhm. Ganun for large commercial, 100 kilowatt power installation, Wow. 1 to 2 years return Gaano on kalaki investment. ang
Anong pinakamalaking na-installan nyo? Project. Megawatt level na rin. Wow, grabe. So, yun. Mga power Sobrang- plants. Power plants ang nagpapatakbo na. Ano? Yeah. Mga Renewable energy na. renewable energy. Galing Mga power plants na rin talaga siya. Ganun. Mga Kaya-kaya manufacturing ng- companies. Supply yan. Mm. Diba? Anyways, solar energy is it's supposed to be a secondary power source lang naman. It's not supposed to be yung primary power source. Mhm. Kasi abundant lang naman siya during the day. Pero ngayon kasi nagde-develop na rin yung energy storage system. Nagiging parang ano na rin siya nag-a-advance na rin siya to become a primary energy source. Mhm. Pag na-determine na yun ng mga solar energy contractors natin tsaka mga solar energy specialists na pwede na to as to be a primary source. Yun yung sinasabi ko, bro. Psh, the Yeah. future. Yun na yung future, no? Pero Talagang doon na papunta. doon na papunta. Actually, in other countries, dinidetermine na, sabi nila pwede na yung solar energy to be a primary source of electricity in certain Grabe, no? communities. Diba? Main source of energy na talaga. Oh, Pwede na pala yung ganun. yeah. Yun ang maganda actually, that's a little bit of like what I dream of doing. Kasi hopefully, we build our business to become a property developer na rin. Mhm. Tapos yung properties natin, meron na silang Automatic. sariling solar. Oh, ang Yeah. sarap nun. Pag bumili ka ng bahay, Solar powered na rin. Tapos may solar plant sa tabi mo. Tapos may energy storage system doon. Tapos doon na, self-sustainable na yung system. grabe ang galing, no? Yeah. Kumbaga, kusa na lahat. Kumbaga, parang libre na lahat. Yeah. Ganun, bro. Napakasarap ng buhay Sarap ng ng mga community nun, bro. Parang no? mag-uunahan lahat bumili ng ano doon, ng property, no? Property. Part na siya. Wala Yes. pa ako narinig na gano'n. Meron na bang nag-offer ng gano'n? Parang wala pa. Wala ba? Wala Mhm. pa. Puro mga secondary type. So, ibig sabihin nito, sir, Supplementary. yung binubuo naming manufacturing, done deal na. Done deal Kayo na yan. magkakabit. Yes, bro. Done deal na yan. Done deal Ikaw na na yan. ang bahala doon. 100%. 100%. Kakabitan natin ng ano yan, renewable energy. Renewable Lahat energy. ng mga produktong gagawin. Yes. Napakaganda. Kaya nga kailangan yung mga products nyo, may logo na yun. Yan. 100% solar powered Wow, product. napakaganda nun. No? Kumbaga, magiging proud ka talaga kasi araw ang nag-produce ng ano na yan. Yan. Libre lahat, walang natamaan na ano. Wala. Wala kang Sa ginamit. environment, di ba? Mm. Galing. Wow, nakaka-miss. Nakaka-excite yan. Yeah. Excited ako dyan. I-document natin yan. Yeah, definitely. Gawa tayo ng vlog about it. yes. Sure ball yan. Ayun sir, Ah, maabot na rin tayo ng 1 hour, no? Pero bago ang lahat, no? Maraming nanonood sa atin, like mga OFWs, mga kabataan na katulad natin. And naalala ko yung kwento mo kanina at the age of, parang college ka pa lang, na-start na yun ang business mo, no? Yeah. So, ano naman yung message mo rin sa mga nangangarap ngayon or gusto magsimula ng any business, di ba? Yeah. Kasi hindi lang naman ito yung pwedeng maging negosyo rin nila. At the same time, nag-iisip sila paano sila magsisimula. Ano ang mga masasabi mo po sa kanila, no? Shucks, dami kong gusto sabihin para sa inyo. Dami. Well, ako personally, number one is you always have to have a deeper core mission in your heart. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Kasi doon magmumula yung passion mo. So, understanding that, then by all means, parang push ka. I remember when I was talking to my mom, very, very beginning pa lang. Sabi ko, natatakot yung mom ko kasi mag-invest ako sa renewable energy. Pusin ko lahat ng, ipon ko from college. Yun lang naman puhunan ko eh. Mhm. I'm gonna invest in this. I'm gonna put everything in it. Tapos pag nag-fail siya, okay na ako maging jeepney driver for the rest of my Grabe. life. Yun ang mindset. Oh, kasi okay na. Like, when I give it my best. 100%. Tapos, okay na ako. Yun na yung tinadhana sa akin ni Lord. Hindi ko sinasabi na parang, hindi na, baka may mga tao nangangarap maging jeepney driver dyan. Pero di ba, Totoo yan, ang totoo. point ko doon is, talagang naka-dead set ako doon. Inalam ko yun eh. So, for Kumbaga those, mag-fail kahit anong mangyari, kahit yun ang bagsakan ko. okay na ako. Parang I gave it. At least ginawa ko yung best ko. So, give it 100%. Nakakalimutan natin paminsan yung faith in yung talagang, what truly is it to have faith in God sa ginagawa mo? Faith is like really believe. Diba? So, yun. Like talagang believe. Yun talaga yung faith na binagsak mo. Na nagagawin ko tong best ko para dito. Yeah. Tapos, Then everything
Bahala na. Kung anong bagsak. Basta bibigay mo yung best mo doon. Give it all you've got. Pero, yun nga, alamin mo muna yung core. So, minsan maraming tao nalilito pa kala ito na talaga, ito na 100%. So, biglang di pa pala. Diba? Paano mo malalaman na yun na talaga? Alam mo, paano mo malalaman na yun na talaga is you never stop. You don't fucking stop at all. Like, you're going to fight until death. Ganun talaga. So once, ganun na yung ginagawa mo over something, Mhm. wala na eh. It's like, honestly, you begin to start having that confidence within yourself. This is me. This is what I do. This is what I Naranasan love. mo rin yung mga ganung bagay talaga. Yeah. No? Like even the challenges, iniisip ko nga ngayon, napapaisip tuloy ako ngayon sa yung mga pinagdaanan. Like may times na nilipad na yung solar module ko. Grabe. Bro, umuulan. Tapos nasa tuktok ako ng bahay ng parents ko kasi doon ako first nag-install ng solar panel. Bro, nakahawak ako doon, tapos kumikidlat, lakas ng hangin. Sabi ko, hindi, pag nilipad to, isama na ako ng hangin. Grabe. Oo. Tapos, buti nga hindi ako nakuryente doon, bro. Eh. Kasi bumabaha na eh. Tapos, dami pang mga wire. Tapos yun. Tapos, nasira lahat ng equipment ko nun eh. Mhm. Sira lahat ng equipment ko. Talagang dumaan ka rin pala. Hindi pala parang biglang dumami lang yung kliyente. Dumaan ka rin talaga sa Oh, bro. worst of the worst din. Oo. Tapos, bro, nung nasira yung equipment ko, punta ako sa Lasal. Kasi naghanap ako ng mga electronics technicians to fix it. Pumunta ako ng Ateneo. Pumunta ako ng UP. Sabi ko, yung pinakamatalino ng mga electronics, baka we can work together, like, fix it. Wala, bro. Sa TESDA ako nakahanap ng technician, bro, na mag-aayos. Gagaling nila sa TESDA, bro. Ito mga sila experience talaga yung mga iba. naranasan kasi nila. Oo, talagang tsatsagain Totoo yun nila yung diba? electronics, bro. Mhm. So, Kumbaga, hindi lang sila basta parang alam lang nila eh. Experience talaga yun eh. Pero grabe, naranasan nyo po pala yung ganun din ng mga... Kasi baka for sure yung mga nakikinig ngayon, wow, parang nagkaroon na agad kasi ng mga project. Hindi eh. Dumaan ka rin pala dun sa mga worst na scenario ganun. No? grabe. Parang pwede mo nang sukuan eh. Yeah. So, sa totoo lang, bro. Tapos ako pa, like, hindi, yung solar energy business is something that's really difficult to get into. Kasi number one, when we started, sobrang high, ano siya eh, barrier to entry. High barrier to entry. Ibig sabihin, people who's in this business have deep pockets. Mga mayayaman. Totoo yun. I'm the son of an OFW. Wala naman akong background wala naman akong capital investment to get into something like this. Diba? Parang, but if you're passionate and you love it, nothing is going Totoo to yan. stop you. Gagawin mo talaga lahat. So hindi lang in my form of business, pero if you're out there and you're listening to this, tapos iniisip mo like, sobrang love ko to eh. Hindi, nothing's gonna stop you. And that's the kind of grit na talagang, dude, I 100% encourage you and magugulat ka 5 years later, you're gonna be glad you made that decision na I'll give it my 110% because you'll find na nag-grow ka from it. And then, dude, freedom na yung habol mo next. Diba? Kumbaga, hindi mo lang sinubukan. Oo. Ginanapan mo pa talaga na matindi. Mhm. Diba? Kumbaga, hindi lang basta subok eh. Kasi kung subok lang, kumbaga, onting tapik lang sa'yo, out ka na eh. Yeah. And it's actually, sobrang nakaka-discourage pa minsan kasi ang dami ko nakikita mga businessmen, entrepreneurs, and ang dami nila dito sa Pilipinas na pasok because ang mentality nila, ang mindset nila is gusto ko yumaman. I wanna get rich. Yung idea nila is nakikita nila yung mga ibang tao na wow, ang ganda ng mga Yaman sasakyan, agad. yaman agad. Instant rich kagad ang hanap. Pag ganun na yung mindset mo kagad sa pagpasok sa business, wala. It's like instant failure ang Totoo. hinahanap mo. Never naman for me was the wealth eh. Never. Totoo yan. Hanggang ngayon pa nga eh. So I'm always looking for ways. Paano pa makakatipid? Eh, ganun nga eh. Like, so, it's always the having that humility din. Parang, Totoo yan. ano, kailangan Kumbaga, na. hindi kailangan talaga ng sobrang, ano mo yun, yaman. Although, kailangan natin ng pera, di ba? Oo. Pero, hindi ganun eh. The mindset is sustainability. The mindset is not to be rich. The mindset is not to have so much wealth. But the mindset is to live comfortably and to have what you need. Diba? And
have what you wanted. Kasi maganda rin yung i-enjoy mo rin yung buhay mo. Mhm. Essentially, it's all about having happy, comfortable life. So kung yun ang goal mo, tapos your goal is to help other people along the way, you know what? It's just, yung universe lang din yun is magbe-bless sa'yo na magbe-bless. Ayun. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. Bibigay talaga sa'yo yun. Yeah. Lalo nakikita yung desire ng heart mo talaga. Di ba? I have a question, bro. Like, majority of these things na itong ganitong perception and mindset, I learned this through the Christian values eh. Yeah, totoo. I yun. noticed nagpe-pray tayo before tayo nag-start ng podcast. Yeah. Yeah, Christian ka rin. Yeah, yeah. Born again Christian ka rin. Oh, nice. The same principles of Jesus Christ, actually it's the same thing with business eh. Diba? Yes. Discipleship with your employees, with your clients, customers, yung you love them, take care of them. Dude, yun na yung parang template of having a successful Yeah. business. Yan lang yan. Totoo yan. Totoo yan. Diba? Kumbaga, yan na lahat yun eh. Yung pattern nun eh. Doon papunta. Hindi lang pwede, tama yun, hindi lang pwedeng yayaman ka lang eh. Hindi pwedeng ganun lang yung mindset mo. Kasi onting topic lang sa'yo dyan, Oo. aray ka na talaga agad. Oo. Or worse, magki-quit ka na talaga. Oo. Kasi yung purpose, yung drive mo, doon lang, hindi nangyari. Oo. Ayawan na agad, di ba? Yeah. So, totoo yun eh. Sa mga nagsisimula talaga magnegosyo. Kung yun lang talaga yung purpose mo, talagang yumaman lang. At first, syempre satisfied ka kasi nangyayari yung gusto mo eh. Oo. Diba? Nangyayari yung gusto mo, kumikita ka, nagkakaroon ka nito, nabibili yung gusto mo. Pero later on kasi, mag-iiba eh. Mag-iiba. Kumbaga, hindi na lang talaga yung sarili mo. May mission na, Oo. diba? Meron ng mga taong iniisip ka, tinutulungan along the way talaga. Totoo yun. Hindi na lang yung sarili mo. So, kung talagang puro pagyaman lang gusto mo, pera lang talaga, magkikwit ka in any business. Mhm. Totoo yun. Kasi hindi madali talaga ang magnegosyo. Yeah. Maraming up and down. Katulad yung kinikwento ni Sir Vic kanina na ultimo siya, hawak niya yung panas, di ba? Oo. Pero ang sarap alalahanin na kung babalikan mo yun noon, and for sure, habang nagkikwentuhan kami ni Sir Vic, doon niya nare-realize, naalala mo Oo. siguro kung paano ka nagsimula. Yeah, man. Grabe. Ang Parang sarap sobrang grateful, sobrang happy ko, sobrang grateful ko sa nasan ako ngayon. And kaya nga parang when you're grateful and you're happy, ang goal mo na ngayon is to encourage others eh. Mhm. To share what you love, to share what you love doing. So encouraging lang. But dami talagang difficult times, man. Like for people nga who wants to get into business, parang ang inisip mo, sarap mag-business. Hawak mo oras mo. Parang sabi ko, dude, anong 24 hours ka oras ang hawak? Wala nang oras dito. Walang oras. Wala kaming oras, dude. Anytime na kailanganin ka ng negosyo, dapat nandun ka. Hanggang to the point na matutulog ka na. Iisipin mo pa rin yung mga Alam problems to na pinagdadaanan ng mga mo. nakikinig ngayon na nagne-negosyo na. Totoo, di ba? Everybody's going through that hustle and grind. You know, and parang if you're doing that hustle and grind, you gotta love it. Kailangan mong Totoo yan. you need to love it. You know, a lot of sobrang sometimes when I'm meeting with mga businessman like you, just parang everybody just puts up a smile and everything's doing well. Pero sa totoo lang, bro, lahat ng Hindi business, talaga. gusto ko na umiyak. Oh, shit. Parang gusto ko na matapos. Parang gano'n. Oo, parang pwede bang mag-resign na lang ako? Tas, ay, wait lang, business ko pala Business to. ko pala to. Kasi sabi nila, di ba, para daw mawala ka, totoo naman, mawala ka sa, 8 to 5 na Oo. pagtatrabaho. Oo. Papalitan ka ng 24 hours. 24 hours talaga. Kung dati 8 to 5, 24 hours ka na ngayon kasi walang pinipiling oras ang negosyo. Pag kailangan ka ng negosyo mo, Oo. nandun ka dapat. Yeah. Matutulog ka na lang, nandun ka pa rin minsan, di ba? Yeah, that's so true. Yun ang challenge naman no, sa mga nagne-negosyo. But hindi naman to para i-discourage yung mga nanonood ngayon sa atin. No? But to set your expectation kung ano yung papasukin nyo. Kasi pag alam nyo kung ano yung expectation sa gagawin nyo, kumbaga, naisiset nyo yung sarili nyo eh. Na okay lang, part ito. Oo. Kumbaga, part to ng, ng progress ko ngayon. Oo. So, hindi ko pwedeng sukuan. So, kailangan iset nyo yung sarili nyo eh. Yeah. Diba? In everything naman, kailangan iset natin expectation natin. Katulad ng ginawa ni Sir Vic, diba? Nag-i-start siya. Kahit anong mangyari, kung mag-fail man to, naset niya expectation ng sarili niya. Yeah, And that's the important thing, diba? Kung may gagawin tayong bagay. that's true. That's Kung hindi true. naman pagiging negative yun eh. But, diba? Alam mo kung
So, ikaw ba, papayag ka? Doon ka bumagsak? Hindi. Diba? Sabi nga nila, kumbaga, kung alam mo kung saan yung finish goal mo, makakarating ka dun eh. Mabilis o mabagal, makakarating ka dun. Totoo yun eh. Kasi hindi ka man mauna dun sa finish goal na yun. May mga mababilis man tumakbo na nakarating dun. At the end of the day, doon ka pa rin pupunta kasi alam mo yun yung finish goal. Yung finish goal. Diba? That's true. That's true. So good. So good, man. I love Fire talking. na kami ngayon. On fire na. Tara na. Sinong pwede natin interviewin dyan sa labas? Interviewin na namin ngayon. Ang sarap eh, no? Ayun, maraming salamat, Sir Vic. Malaking kumbaga, encouragement sa amin. Ako, I learn a lot dito, no? Kumbaga, hindi lang to business eh. Nandito na environmental, di ba? Ano yung matutulong natin sa mga OFWs din, the same time. Yung mga gusto magnegosyo. One of the best example tong business na to eh. Na talagang, yung impact hindi lang sa kaperahan. Kundi sa kabutihan din na lahat, di ba? Hindi lang sa isang lugar, kundi kahit saan. Pwede, di ba? Yeah. And ayun, sa mga nakakapanood nito, I hope talagang marami silang natutunan. No? But before anything else, ayan Sir Vic, baka magkaiyakan na tayo dito. Dahil, ayun, baka may mga gusto ka munang batiin, ayan, sa mga nanonood sa atin. Alam mo, yeah, I do wanna do a shout out to my beautiful wife at home. Wow. I am married and Veronica Asuncion, you're at home. Then I have a 1.5-year-old son. Tapos alam mo, ang laki ng shift ng success ng business ko when I got married to my wife. Wow, parang maganda yan bago tayo mataas pag-usapan. Ito talaga yung advice ko para sa mga businessmen. Find the right woman to support you sa ventures ng buhay mo. Yung vision na meron ka, there's somebody who has to be by your side. So, kaya yung wife ko na yon, like, bro, nahirapan din ako before sa business. Wala akong focus. Alam mo naman, mga lalaki paminsan wala tayong focus, di natin alam ano ba talaga gusto. Baka nga talaga, gusto ko lang talaga mag-drive ng jeep. Alam mo yon. But my wife was there. She always encouraged me. She always pushed me. She told me, join conferences, join meetings, huwag kang mahiya, be confident. Siya ang nagpupush talaga sa'yo. Yeah. I tell this. Sometimes nga, mga friends namin sa industry, I tell them na parang, actually, there was moments in life na I wanted to give up na. Oh. Ayun. Pero yung support system, like my wife was there. So she encouraged me, bro, to keep going. Then, yun. Saya. Iba yung may suporta talaga yung mga asawa natin sa ginagawa natin yan. Especially sa ating mga may asawa na, no? And even sa mga, kung hindi pa kayo kasal, di ba? Iba yung naiintindihan yung ginagawa natin. Totoo yan eh. Kumbaga, sa pagkakaroon ng partner, importante nagkakaunawaan kayo. Yeah. Kung ano man yung ginagawa nyo sa buhay, sa negosyo man yan, kung maraming influencers na magpa-partner din, no? Yeah. Nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Kasi, pag may support system yung bawat isa, kahit ano mangyari, bagyuhin man kayo dyan, magkakaintindihan kayo eh. And ipupush kayo, di ba? That's true. Kumbaga kumbaga hindi lang doon sa kaya mo eh. Yeah. Out of the comfort zone, pag may suportahan, kahit parang ikaw bumibigay ka, may taong nasa gilid mo. Yes. Diba? True. Kung siya naman yung bumibigay, ikaw naman yung nandyan. And it's a learning process also. Like, hindi siya like yung parang you start off na okay siya, tas parang Totoo yun. it's such a great journey. Like, kami ng wife ko dati, I learned so much about myself na I needed to change in order to grow. And my wife helped me learn that. Alam mo yon. And parang naghahasaan kayo eh. Ang dami naming fights, bro. Like, and Totoo alam yun. mo, grabe itong Parte story. ng journey. Oh. Story na to, I want the public to know this. Before, when we were starting off, we had like, natulog kami sa bodega for a period of time. 6 months. Bodega kami nakatira. Alam mo yon. And then, init, ang hirap. Nasa floor lang kami. May mattress lang doon. Tapos parang, alam mo yun, parang, sabi nga ng mom ko sa akin, sabi niya, parang, buti tinitiis niya yan. Alam mo yun? Buti tinitiis niya yan for you. Tapos parang, oo nga eh, nagugulat na rin lang din ako eh. Parang, so, she was there. And then, bro, like, it becomes a fun journey to do business when you have a partner like
And then encourage ka lang all through every single part. And then nagugulat ka na lang, yan na yung blessings are flowing na. Yeah. Grabe. And ang sarap nun kasi sabay nyo rin nasasaksihan yun. Oh, yeah. Tapos ngayon, yung mga ano, it's not hindi siya yung parang, okay, parang one-time thing. It's a cycle over and over again. Hindi siya diretso eh. Hindi siya diretso pataas. Parang May lubak. gaganong ka. Tapos, alam mo yun, and then the challenges get harder every time. It becomes difficult. Nagkakaroon siya ng ibang form. And it's a new story na naman. So, grabe. In every step of the way. Swerte lang ako. Like, sobrang talino din kasi ng wife ko, bro. Like, business analytics. Wow. So, Talaga laki. nag-jive din kayo talaga. Jive din kami. Nagkakasuportahan talaga. Yeah. Yeah. So, kaya yun. Sobra. I One can of go the on secret and go on. weapon Yeah. ng isang Victor Asuncion. Ang kanyang asawa talaga. Yeah, super. Pero syempre, pag pinauwi siya ng asawa niya, yun, uwi bumili agad. Pag ako hinahanap nun, ako. Pero ganyan talaga eh, di ba? Kumbaga, may talagang support system eh. Importante yan, lalo sa negosyo. Kasi kung laging against din sa'yo yung asawa mo, kumbaga wala rin mangyayari. Pero balance pa rin eh. And for sure, may ina-agreehan siya, may hindi rin, di ba? Communication things, we had to deal with all those things. Kasi I'm sure out there, ang daming mga tao na gustong mag-business, tas you're doing a business with your girlfriend or you're doing Totoo a business with your wife. And sometimes it's difficult kasi wala kayo sa same wavelength. Di ba? Parang, ang dami ganyan, for sure. sobrang dami. And it hurts because yung business nyo, blessing yan sa'yo ni Lord eh. Tapos, kaya kayong dalawa nandyan kasi dapat alagaan nyo yan eh. Parang gift niya na binigay sa inyo. It's an idea that was formed. Pero sometimes, yung pride ko as the husband and yung wife ko din, di ba, nagiging hindrance siya for the blessing to grow. Totoo yan. So yun, parang, guys, put it aside. Kung ano yung mga differences nyo, talk, communicate. Importante yung communication. Ang daming time na nasasayang because of communication lang, hindi lang malinaw. Ayun. So, grabe. Ang dami namin. Nag-counseling pa kami. Dami. But at the end of the day, the story, at the end of the day, the journey, the story of that journey, it's a beautiful story. Wow. It's an encouraging, beautiful journey for a lot of people. So, ayun, for sure maraming nanonood din ngayon. Nakilala ko yun na baka parang laging happy lang. Ayun, parang biglang perfect na yung oo. Pero hindi eh. Hindi talaga. I think for everyone, Lahat naman, wala. totoo yan. Dahil, for everyone, laging may ganon. May lubak talaga. May lubak. Hindi lagi siya. Pero for happy. sure, every time na umiilalim, pag-angat may lesson na nadadala. Di ba? Yeah. And nag-grow din tayo personally sa bawat isa sa atin. No? So yun, Thank Sir Vic, you so maraming much. salamat. Siyempre, i-flex lang natin tong Francisco Francisco Coffee. Nyo, sa inyo Coffee. Ano to? Coffee nyo to. A good friend of mine owns this business. talaga? You can find them in Saranay. Yeah. Tapos, nandun din Masarap, sila sa masarap. building namin sa Orduha. So, kaya ayun. You can find them Masarap. there. Masarap Orduha. siya. You can find their office Yeah. there as well. Siyempre, ito, magpapasalamat din tayo sa partner natin sa Lucia Cecils. Ayan, ang Yeah. napakasarap na nachos lagi dito. Yes, Hindi perfect. nawawala yan pag may podcast, di ba? Yeah. Mamaya, lalapangin natin yan. Good Kasi friend napasarap din pa natin namin yun kwentuhan. Yeah, oo. See? Sila Kuya Carlo. Carlo and si Ate Stuch, ang owner niyan dito sa ating studio, dito sa building natin. So, ayan, napakasarap talaga niyan. Hindi nawawala yan sa podcast. Maraming salamat on the yan, partnership and sponsorship sa amin, syempre. And yun, once again, Sir Vic, maraming salamat sa oras. Thank you so much for your time as well. Ayan, napakadami ko natutunan sa gabi na to. Personally. Bukod sa yung knowledge about the renewable energy, so, alam ko marami pa. Kaya kung gusto nyo na matuto rin, no, just visit Victor Asuncion YouTube channel. YouTube channel. Yeah. Channel. Simpleng kailangan ko, Victor Asuncion YouTube channel. Ako lang naman yung nag-YouTube doon ng solar. Ako nanonood ako minsan. Pag libreng oras ko sa madaling araw, nag-notify sa akin may bagong upload si Sir Vic.
So pati yung mga pagtatabos-tabos niyan, minsan marami kang matututunan dyan, di ba, RT? Ayan, shoutout kay RT. Si RT, yan, no? Si RT. Ay Yeah. siyang kasama-kasama ni Sir Vic minsan. But ayun, once again maraming salamat. We learn a lot sa episode na to. At syempre, yun, kita-kit Sir Vic. Excited kami doon Yes. sa gagawin natin doon sa manufacturing natin. Yeah, excited ako. I-document This natin yun. this July, no? Pag Yeah. nakuha nyo na yung latest billing statement, Yes. start tayo. 100% na yun, bro. Deal na tayo doon. Done deal to, Done recorded deal. 100% Ayun. done deal. Alright. Sige po, ayun. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood dito sa TWPS. Sa mga nanonood sa YouTube namin, no? So, kung gusto niyo pa ng maraming ganitong video or podcast, no? Don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel, no? Papasundot TV. Of course, sa ating Facebook and TikTok din. Ayan, meron tayong mga short clips dyan. Kung medyo di nyo kayang makinig o manood ng 1 oras mahigit na usapan, no? We do clips, no? Sinushorten namin to. So, don't forget to like and subscribe din sa ating mga platforms. At syempre, sa lahat ng ating mga sponsors, maraming salamat din. You can visit, ayan, yung lumalabas ng mga logos dito. So, maraming salamat sa inyo. Syempre, add na rin natin N-Sky dyan, syempre. One of our partners sponsor dito sa TWPS. Ayun. Yes. Lagay nyo na lang yung link. Yeah. Tsaka Facebook yes, page. i-flash natin yan. Automatic yan. Lalabas yan dyan. And syempre yun, maraming salamat po at I hope marami rin po kayong natutunan sa episode na to. God bless po everyone.